Hindi ko inakala na ang simpleng day off ay magiging gabi ng lihim at tukso. Hello, ako si Maria, 24 na taong gulang, taga Batangas. Lumaki ako sa simpleng pamilya at madalas kaming magbakasyon sa probinsya tuwing bakasyon. Isang araw, inimbitahan kami ng nanay ko sa bahay bakasyonan ng matagal na niyang kaibigan, si Tita Liza, sa bayan ng Lian para mag-barbecue at magpahinga. Hindi ko inaasahan na ang araw na iyon ay magiging simula ng isang kakaibang karanasan na hinding-hindi ko malilimutan. Sa susunod na bahagi, kukwento ko kung paano nagsimula ang araw, ang mga tao sa paligid, at ang mga pangyayaring nagbigay kulay sa aming munting pagtitipon. Ang araw na iyon ay puno ng saya at walang inaalalang mga tawanan. Pagdating namin sa bahay bakasyonan ni Tita Liza sa Lian, agad akong napahanga sa ganda ng lugar, malawak ang bakuran, may malinis na lawa sa gilid, at napapalibutan ng mga punong niyog na sumasayaw sa hangin. Kasama namin ang pamilya ni Tita Liza, ang kanyang asawa na si Mang Ramon, matangkad at may mahinahong mukha, at ilang mga kamag-anak na abala sa paghahanda ng mga inihaw at mga palamuti para sa salu-salo. Si Tita Liza ang ulo ng kanilang pamilya, napaka-propesyonal ang kanyang kilos, pero may kakaibang aura siya na nagpapatawag pansin sa mga tao. Hindi siya basta-basta matanda, kahit nalampas na siya sa 40 taon, napapanatili niya ang kanyang katawan na tila nasa huling dekada ng kanyang kabataan. Ang kanyang mahabang buhok ay maayos na nakaayos, at suot niya ang isang simpleng puting blouse na may manipis na tela, na bahagyang sumisilip ang kanyang makinis na balat. Ang kanyang mga paa ay nakastrap na sandalyas na nagpapakita ng kanyang matipuno at alindog na mga binti. Habang nagkakatuwaan kami sa paligid ng grill, napansin ko na palihim akong pinagmamasdan ni Tita Liza. Hindi ko maipaliwanag, pero may halong hiwaga at lambing sa kanyang mga titig. Napangiti siya sa akin nang lumapit siya at inalok ako ng malamig na buko juice. Sinubukan kong maging kalmado, pero ang puso ko ay tila kumakabog ng mabilis. Hindi ko inaasahan na ang araw na ito ay magiging kakaiba. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko kung paano lumalim ang aming usapan at ang mga hindi inaasahang nangyari na unti-unting nagtulak sa akin sa isang sandaling puno ng kilig at pangungulila. Habang lumilipas ang hapon, unti-unting naging mas komportable ang lahat. Ang init ng araw ay unti-unting nilalamon ng malamig na hangin mula sa dagat na malapit sa amin. Nagsimula nang maglakad-lakad kami sa paligid, at ako'y nakipagkwentuhan kay Tita Liza ng masinsinan. Napansin ko na mas bukas siya sa mga usapan kaysa dati. Hindi lang siya ang tipong tita na palaging nakikisawsaw sa mga usapan, kundi tila may mga tinatagong kwento sa kanyang mga mata. Sa gitna ng aming pag-uusap, humingi siya ng tulong sa akin, upang lagyan ng lotion ang kanyang likod dahil sa sobrang init ng araw. Hindi ko maintindihan kung bakit bigla akong natahimik at nahihiya sa simpleng hiling na iyon. Pinili namin ang isang tahimik na sulok ng bakuran, malayo sa mga mata ng iba. Ang kanyang balat ay angkin-angkinis, at ang amoy ng lotion ay maihalong bango ng sampagita na nagpapagaan ng paligid. Habang pinapahid ko ang lotion sa kanyang likod, ramdam ko ang init ng kanyang katawan na tila nagpapasiklab sa loob ko. Hindi ko maiwasang mapatingin sa kanyang mga itsura, ang maamong mga mata, ang mahinahong ngiti, at ang ganda ng kanyang mga kamay na kumikilos ng dahan-dahan. Sa mga sandaling iyon, para bang naglaho ang oras at mundo, kami lang ang naroon. Nang matapos ko ang paglalagay ng lotion, ngumiti siya ng may bahagyang kiliti sa mga mata at nagbulong, "Mamaya, kapag gabi na, puntahan mo ako sa maliit na kubo sa likod. May sasabihin ako sa'yo." Napangiti ako, pero hindi ko maintindihan kung ano ang ibig sabihin niya. Sa susunod na bahagi, isasalaysay ko ang mga kaganapan sa gabi, kung paano nagpatuloy ang aming lihim na pag-uusap, at ang mga pangyayaring nagbigay daan sa isang hindi inaasahang tagpo. Pagdating ng gabi, nag-iba ang paligid. Ang mga ilaw mula sa bahay bakasyonan ni Tita Liza ay nagbigay ng malambot na liwanag sa buong bakuran. Ang mga tawa at mga kwentuhan ay naging mas mahina, at ang mga tao ay dahan-dahang nagpakalma sa hangin ng gabi. Ako naman ay nahihibang sa mga iniisip, ang paanyaya ni Tita Liza sa maliit na kubo sa likod ng bahay ay paulit-ulit na bumabalik sa aking isipan. Habang ang iba ay nag-iinom ng malamig na beer at naglalaro ng cards, ako ay nagpasya ng pumunta sa tinuro niyang kubo. Dahan-dahan akong naglakad, tinatawid ang mga dahon ng niyog na naglalagas ng mga anino sa lupa.
Nang makarating ako sa kubo, nakita ko si Tita Liza na nakaupo sa isang maliit na bangko, nakasuot ng simpleng damit na kulay rosas, medyo maluwang at bahagyang sumasayaw sa hangin. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang maluwang na buwan na naglalantad ng mahahabang lieg at maputing balikat. Umiti siya nang makita ako. "Salamat sa pagpunta, Maria," sabi niya nang mailambing sa tinig. "Gusto kong makipag-usap ng masinsinan sa'yo. May mga bagay akong gustong malaman mo, mga sikreto ng buhay na hindi basta-basta sinasabi." Hindi ko maintindihan kung ano ang ibig sabihin niya, pero ramdam ko ang kakaibang tensyon sa hangin. Habang nag-uusap kami, unti-unting lumalapit siya sa akin, at ang kanyang mga mata ay tila naglalaman ng mga kwento ng pagnanasa at kalayaan. Hindi ko maipaliwanag ang mga nangyari sa loob ng kubo. Ang mga salita niya ay parang musika sa pandinig ko, at ang kanyang mga galaw ay napakahinahon pero puno ng lambing. Naramdaman ko na parang may isang hindi nakikitang puwersa na nagtutulak sa amin na maglapit. Ang init ng gabi ay tumataas, at ang bawat sandali ay tila nagiging mas mahaba at mas matindi. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko kung paano nagsimula ang pinakamahalagang bahagi ng gabi. Ang paglalapit namin ay nagsimula sa isang simpleng pagtingin hanggang sa mga sandaling puno ng kuryosidad at pagnanasa. Hindi ko malilimutan ang mga sandaling iyon sa maliit na kubo sa likod ng bahay ni Tita Liza. Habang kami ay nag-uusap, unti-unting lumalalim ang aming pagtinginan. Ang mga mata niya ay puno ng lambing at may bahid ng tukso na hindi ko inaasahan mula sa isang babaeng tulad niya. Nakasuot siya ng malambot na damit na tila sumasayaw sa bawat galaw ng hangin, na nagpapakita ng kanyang maputing balat at mga hubog ng katawan na hindi matatawaran ang ganda. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin, at ramdam ko ang init ng kanyang hininga sa aking mukha. Hindi ko alam kung paano nagsimula, pero naramdaman ko ang pagdampi ng kanyang mga kamay sa aking braso, malambot, ngunit puno ng sigla. Ang puso ko ay kumakabog ng mabilis, at ang mundo sa paligid namin ay tila tumigil sa pag-ikot. Hindi ko matigil ang pagtitig sa kanyang mga labi na bahagyang nakangiti, parang mailihim na gustong ipahayag. Hindi nagtagal, inabot niya ang aking kamay at hinawakan ito ng mahigpit, na para bang sinasabi niyang huwag kang matakot. Sa loob ng kubo, ang malamlam na ilaw ay nagpatingkad sa bawat detalye ng kanyang mukha, at ako'y nasisindak sa kagandahan at lambing na hindi ko pa naranasan noon. Ang kanyang mga salita ay nagiging malambing, at ang bawat galaw niya ay nagpapasiklab ng damdamin na matagal ko nang itinago sa aking puso. Hindi ko maipaliwanag ang halo ng kaba at saya na naramdaman ko. Sa isang iglap, naramdaman ko na para bang lahat ng pangarap ay nagkatotoo sa tabi ng isang babaeng tila isang diwata. Ang mga sandali sa kubo ay puno ng mga lihim ng ngiti, mga titig na naglalaman ng mga kwento, at mga haplos na nagbigay ng kakaibang init sa aking puso. Sa susunod na bahagi, isasalaysay ko ang mga pangyayaring nagpatuloy sa gabi, kung paano ang mga lihim ay unti-unting nabunyag, at kung paano ang aming relasyon ay naging mas malapit sa hindi inaasahang paraan. Hindi ko inaasahan na ang gabi ay magtatagal na puno ng ganitong damdamin. Nang matapos ang unang sandali ng pagkakalapit namin ni Tita Liza sa kubo, napuno ako ng halo-halong emosyon, kaba, kilig, at isang matinding pagnanais na maiwasan ang anino ng hiya. Habang nakaupo kami sa malambot na upuan, pinagmamasdan ko ang kanyang mga mata na puno ng kasiglahan at lihim na kasiyahan. Napaisip ako kung ano ang magiging kahihinatnan ng gabing ito. Paano kung malaman ito ng asawa niya? O ng nanay ko? Ang mga tanong na ito ay naglalaro sa isip ko, ngunit may isang bagay ang malinaw. Hindi ko inaasahan na ang isang simpleng imbitasyon sa bakuran ay magiging isang lihim na tagpo na puno ng tukso at pagsubok. Habang nagpapalitan kami ng mga kwento at tawa, napansin ko na si Tita Liza ay tila nagbago. Ang kanyang mga salita ay naging mas malambing, ang mga galaw niya ay mas mapanukso, at ang mga titig niya ay naglalaman ng mga lihim na pangako. Nakaramdam ako ng kakaibang init sa puso ko, na parang may apoy na unti-unting naglalagablab sa loob ng dibdib ko. Sa isang pagkakataon, hinawakan niya ang aking kamay ng mahigpit, at nagbulong, "Maria, huwag kang matakot. Ang mga sandaling ito ay para sa atin lamang." Ang mga salita niya ay parang musika sa aking pandinig, at naramdaman ko ang isang bagong tapang na sumibol sa aking puso. Ngunit habang ang gabi ay patuloy, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili, ano ba talaga ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Paano kung ito ay magdulot ng sakit sa iba? At higit sa lahat, paano ko haharapin ang mga susunod na araw?
Sa susunod na bahagi, ilalahad ko ang unang bahagi ng isang malaking pagbabago na magpapabago sa lahat, isang hindi inaasahang pangyayari na magpapabago sa takbo ng kwento at magbibigay daan sa isang bagong yugto ng aking buhay. Hindi ko inakala na ang gabing iyon ay magdadala ng isang hindi inaasahang pangyayari na magwawalis sa lahat ng aking mga iniisip at pangamba. Habang kami ni Tita Liza ay nag-uusap pa sa loob ng kubo, bigla akong narinig ang malakas na tunog mula sa labas, parang may bumagsak na bagay. Napatingin kami pareho at agad na tumayo. Sa dilim, hindi ko makita ng malinaw kung ano ang nangyari, ngunit ramdam ko ang pag-igting na biglang sumalubong sa amin. Maria, huwag kang lalabas, bulong ni Tita Liza habang mahigpit niyang hinawakan ang aking braso. Baka may napansin si Mang Ramon. Ngunit bago pa man kami makapagdesisyon, narinig namin ang mabibigat na hakbang na papalapit sa kubo. Ang puso ko ay biglang bumilis ng tuktok ng dibdib ko, at ang aking mga kamay ay nanginig sa kaba. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng lihim na aming tinatago. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ni Mang Ramon kung malaman niya ang anumang nangyari. Ang takot ay sumalubong sa akin, ngunit maihalong pagkasabik na hindi ko maipaliwanag. Ang bawat segundo ay tila tumitigil at ang mundo ay tila naglaho sa paligid namin. Ding-ding-ding, ang tunog sa pinto ng kubo ay nagpatigil sa aming mga hininga. Liza, nandito ka ba? Nag-aalala na ako, ang malambing na boses ni Mang Ramon sa labas. Hindi kami sumagot. Para bang nagpasya kami na huwag magpakita ng anuman. Habang si Mang Ramon ay nagpupumilit na buksan ang pinto, naramdaman ko ang malamig na pawis sa aking noo. Ang mga pangyayari ay umikot sa isang hindi inaasahang direksyon, at ang aking isip ay naglalaban-laban kung ano ang dapat kong gawin, manatili o tumakas. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko kung paano nagpatuloy ang tensyon sa kubo, at kung paano ang mga lihim ay unti-unting lumalabas sa gitna ng dilim at takot. Ang kwento ay magdadala sa atin sa punto kung saan ang lahat ay nagiging mas komplikado at mas mapanganib kaysa sa inaasahan. Hindi ko malilimutan ang bigat ng hangin sa loob ng maliit na kubo nang marinig namin ang paulit-ulit na pagtunog sa pinto. Si Mang Ramon, ang asawa ni Tita Liza, ay patuloy na tumatawag, halatang may pag-aalala at bahagyang inis. Ang puso ko ay parang gustong tumalon sa dibdib sa sobrang kaba. Si Tita Liza naman ay mabilis na lumapit sa akin, hinawakan ang aking kamay ng mahigpit, at tahimik na bumulong, Maria, kailangan nating maging maingat. Nakaramdam ako ng matinding pagnanais na makatakas, pero parang nakatali ang mga paa ko sa sahig. Ang bawat galaw ay parang mabigat na bato. Nang buksan ni Tita Liza ang pinto ng kubo ng bahagya, upang makipag-usap kay Mang Ramon, narinig ko ang mga boses nilang dalawa, ang malambing ngunit may bahid ng pagkabahala ni Mang Ramon, at ang mahinahong pagsagot ni Tita Liza. Pasensya na, mahal, medyo napahinga lang kami rito, sabi ni Tita Liza habang pinipilit na maging kalmado. Hindi namin sinasadyang magdulot ng alalahanin. Ngunit sa likod ng kanyang mga salita, ramdam ko ang tensyon na bumabalot sa kanya, at nakikita ko sa kanyang mga mata ang takot na baka may malaman si Mang Ramon. Habang nagpapatuloy ang pag-uusap nila, unti-unting bumaba ang aking kaba, pero hindi pa rin nawawala ang takot na baka mabunyag ang aming lihim. Nang makumbinsi ni Tita Liza si Mang Ramon na bumalik na lang sa loob ng bahay at magpahinga, unti-unti kaming napalaya mula sa matinding tensyon. Ngunit hindi pa tapos ang gabi. Ang mga pangyayaring ito ay nagbukas ng pinto para sa isang mas komplikadong yugto ng aming relasyon, isang yugto na puno ng mga lihim, pagdududa, at mga hindi inaasahang tukso. Sa susunod na bahagi, ilalahad ko ang kasunod na mga pangyayari, kung paano ang gabi ay nagpatuloy na may bagong sigla at mga damdaming naglalaban-laban sa pagitan ng tama at mali ng pagnanasa at takot. Ang kwento ay magdadala sa atin sa rurok ng tensyon at emosyon. Ang gabi ay tila nagbago ng anyo matapos ang pag-alis ni Mang Ramon sa kubo. Ang katahimikan ay bumalik, ngunit ang hangin ay punong-puno ng hindi maipaliwanag na tensyon. Si Tita Liza ay muling ngumiti sa akin, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalaman ng mga lihim na mas malalim kaysa dati. Ang ilaw ng lampara ay nagbigay ng mainit na dilim sa paligid namin, at ang mga anino ay sumasayaw sa kanyang mukha na parang mga alon sa dagat. Habang kami ay nag-uusap, naramdaman ko ang unti-unting paglapit niya sa akin. Ang kanyang mga kamay ay muling humawak sa akin, ngunit ngayon ay may bagong sigla, isang apoy na naglalagablab sa bawat haplos.
Ang kanyang mga salita ay napuno ng lambing at pangako, na tila ba ang gabi ay ginawa para lamang sa amin. Habang nakatingin ako sa kanyang mga labi na bahagyang nakangiti, naramdaman kong ang mundo ay nag-ikot sa isang mas mataas na bilis, isang mundong puno ng tukso, kasiyahan at panganib. Hindi ko maipaliwanag ang mga emosyon na bumalot sa akin, isang halo ng takot at pagnanasa, ng kasiyahan at pagkabahala. Ang bawat sandali ay tila isang walang katapusang sayaw ng apoy at yelo, ng liwanag at dilim. Sa mga sandaling iyon, nakalimutan ko ang lahat ng aking iniisip tungkol sa tama at mali at pinayagan kong ang aking puso ang magdikta. Ang mga pangyayaring iyon ay tila isang panaginip na puno ng tamis at panganib. Ang paglapit ni Tita Liza ay nagbigay sa akin ng kakaibang lakas at tapang, ngunit kasabay nito ay isang malalim na pangamba na baka masira ang lahat. Ang gabi ay nagpatuloy sa isang mas malalim na antas ng pagtuklas sa isa't isa, na puno ng mga lihim at mga pangakong hindi pa nasasabi. Sa susunod na bahagi, sasabihin ko kung paano nagwakas ang gabi, ang mga sandaling nagdala ng matinding emosyon, at ang mga bulong na nag-iwan ng mga tanong na patuloy kong iniisip hanggang ngayon. Ito ang pinakamasalimuot na bahagi ng kwento, kaya't huwag palalampasin. Ang pagsapit ng madaling araw ay nagdala ng kakaibang katahimikan sa paligid ng bahay ni Tita Liza. Ang mga huling sandali ng gabi ay puno ng mga bulong, mga titig na naglalaman ng mga lihim, at mga haplos na tila ba nagtatakda ng isang bagong simula o marahil isang wakas. Sa maliit na kubo, kami ni Tita Liza ay nagtagpo sa pagitan ng dilim at liwanag, sa pagitan ng realidad at panaginip. Habang hawak-hawak ko ang kanyang mga kamay, mahina niyang ibinulong, "Maria, tandaan mo, ito ay ating sikreto. Walang makakaalam." Ang mga salitang iyon ay nagtulak sa akin na panghawakan ang lihim na iyon ng buong puso, kahit pa alam kong mabigat ang pasaning dala nito. Ang bawat sandali ay punong-puno ng init, ng pangakong na hindi masabi sa salita, ngunit ramdam sa bawat titig at haplos. Sa pag-alis ko ng kubo, pakiramdam ko'y nagbago ako, hindi na ako ang Maria na dumating sa bahay ni Tita Liza noong hapon. May mga bagay na hindi ko maipaliwanag, mga damdaming hindi ko maintindihan, at isang lihim na magpapabago sa takbo ng buhay ko. Ang gabi ay nagturo sa akin na minsan, ang mga desisyon ay hindi laging madaling gawin, ngunit may mga sandaling kailangang sundin ang puso, kahit pa ito ay magdala ng panganib. Ngayon, habang isinusulat ko ang kwentong ito, hindi ko maiwasang magtanong, ano ang magiging kinabukasan ng aming lihim? Paano kung may makaalam? At higit sa lahat, handa ba akong harapin ang mga susunod na hamon? Ang mga tanong na ito ang patuloy na bumabagabag sa akin, at tanging panahon lamang ang makakasagot. Mahal kong mga tagapakinig, salamat sa inyong pakikinig sa aking kwento. Hindi ito basta-basta karanasan, at alam kong marami pa tayong dapat tuklasin. Ang lihim ni Tita Liza ay nananatiling nakatago, ngunit ang mga tanong ay bukas pa rin para sa atin. Ano sa tingin ninyo ang susunod na mangyayari? Magbabago ba ang lahat o mananatili itong lihim magpakailanman? Sana'y samahan ninyo ako sa susunod na kabanata ng aking buhay na puno ng mga hindi inaasahang pangyayari at mga bagong tuklas. Hanggang sa muli, ako si Maria, nag-iiwan ng isang lihim na puno ng apoy at pangarap.